Oh. Diriwang ngayon ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ang kanilang golden anniversary. Kilala ang simbahan sa mga taong umano'y napagaling nila sa sakit gamit ang pananampalataya. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano na karami ang tao dyan? Tiki, sa sobrang dami ng tao ay medyo wala ng signal sa lugar. Kaya dito muna tayo pagwesto sa pinaka-backstage ng grandstand. Pero pag umakit kayo dyan sa entablado, makikita nyo na puno ang grandstand ng awit, pakinta, panalangin at patotoo ng mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry o JMCIM. Ngayon ay kanilang Golden Jubilee of 50th Anniversary. Kaya naman, kaliwat kanan, ang mga naka-uniforme miyembro ng kapatiran, brethren na ang tawag nila sa isa't isa, no? Kaya naman, puti at asul, ang dalawang kulay na namamayagpag sa lugar. Mga bata, umatanda, stranger o may asawa, kumakanta rito ng awit papuri. Para nila ito ng kanilang panalangin at pagbibigay puri kay Jesus. May ilan din silang mga kapatid na nagbigay ng testimonya. Yun na yung patotoo sa kung paano nagbago ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya. Alam nyo, 1975, nang itayo ni Evangelist Pastor Guilty Estrada Auneda ang JMCIM. At umami ang kanilang mga miyembro dahil sa mga taong nagsasabing napagaling sila mula sa karamdaman. Nakilala rin si Almeida noong taong 2000 nang umakyat siya kasama kanyang mga prayer warriors sa Talipaw Peace Mission sa Sulu. No, 3 buwan sila nga nagpalagat ng pananampalataya roon habang bihag ng grupong katusaya. Napalaya sila pagkatapos nun. Umaro ng Paskos, Oktubre nung nakaraang taon, at ngayon mga anak na niya, kabilang si Sister Ana Almeida Smith na nakausap namin kanina, ang natutuloy sa misyon ng simbahan. Nasabi na niya kanina, and I quote, in 2025, after COVID, I believe people are looking for peace, they're looking for hope. Hindi raw magkakaroon sa isayang mundo kung hindi kilala ng mga tao si Jesus. Kaya ito ang ginagawa o ito ang diwa ng kanilang pagdiriwang ngayong hapon dito sa Quirino Grandstand. Nakakita tayo ng ilang mga tao na napagaling daw ng simbahan. Tulad ng isang senior citizen galing Binondo, Maynila, tumayo siya sa kanyang wheelchair 1 year after siya magkaroon ng cramp sa kanyang tagiliran dahil nadulas daw siya sa talye. So kanina nakita natin siyang tumayo mula sa wheelchair na kanyang kinaulipuan. At ganyan ang magiging takbo ng programa buong araw. Magkakaroon mga pag-awit, mga testimonya, patotoo. Hanggang 11 p.m. ang programang yan. Kaya sarado ang Independence o bahagi ng Independence Road, road northbound at southbound tulang ng Idibak at Calaw. So yan po ang isa natin para sa mga motorista. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa.